Hello guys, good evening, good evening, good evening. Okay, malungkot ako ngayon guys, no? Siguro alam nyo na yan, no? And even din kayo, no? Malungkot, no? Yun nga, no? Nag-fade tayo, natalo tayo versus Angola that we are expecting, no? Na kayang-kaya mananalo. Pero kung titignan natin, talaga naman, no? Kayang-kaya yung Angola, no? Again, gawin natin ito. Pag-usapan natin, hihimayin natin, no? By quarter, no? Ano ba ang mismong nangyari, no? Bakit yun nga, no? Natalo tayo versus Angola. Okay? First quarter, ito, okay yung quarter na to no? Na dito talaga naman nakikita natin yung motion, no? Yung mismong ISO ni kay JC, no? Kagandahan din nito talaga namang yung scoring, nandiyan yung scoring natin, no? Na maganda yung mismong basahan o yung mismong energy natin, no? Doon sa first quarter, nakakuha natin yon, no? 19-12 ang score natin, no? Lamang tayo doon. At pagpasok ng second quarter, ito na. Nagkaroon na ng adjustment ang mismong coach ng Angola, no? Na ang galing, no? Kasi nakikita niya, nababasa niya sa mismong laro natin, no? Na ang sentro talaga ay si JC. Na yun nga sinabi ko, no? Sa mismo mga previous vlogs ko, na we are tending only to those two kind of isolation, no? Kay JC, primero yan, at pangalawa kay Junmar Fajardo, no? Which is, yung nga sinabi ko, kapag patuloy na ganun lang ang mismong place natin, well, matcha-check tayo. Nagdilang ang hila ko, so, checkmate tayo, no? Doon nakita natin, hirap na hirap si JC na umiscore, no? Ayun nga, no? Ano sinabi ko, dapat sana ang ginawa doon, no? Nagkaroon tayo ng adjustment, no? And also, doon, no? Talagang pumutok din yung 3-point shooting ng Angola, no? Na nangyari, it's more turnover to JC, no? Yun nga, no set play to him na, kasi nga, check na kinakailangan, yun nga, no? Nakita natin very evident doon na we are not really prepared for it, no? Kasi nga, yun nga, no? Si JC, ilang days lang bago yung mismong FIBA World Cup, doon lang dumating. So, talagang kitang-kita doon na ano yung pagiging unfamiliarity, no? And si Kai Soto, ganun din, no? And kailan lang nabuo yung 12 lineup natin. Kaya yan ang mismong nangyari, no? To end up the second quarter, ang mismong score is 36-33. Doon, alagawa na doon ang mismong Angola. Ang kagandahan nito, medyo dumidikit pa tayo dyan sa second quarter, no? Eto na, third quarter, no? Ito nangyari, doon na pumasok yung mismong ginagawa o kilalang kilala, no? Si Coach Chat Reyes, no? Na yung mismong play niya, no? Ano yon? Yung pambansang dribble drive niya, no? Yun, doon na pumasok yung dribble drive, no? And pero nagiging effective naman yun, no? Ang nangyayari din is gumagamit tayo ng Iverson cut kay JC. Na yung ginagawa ni JC doon is off ball, moving without the ball, cut. And then laglag kay JC. Yun, effective yun. Kaya nga ang nangyari doon, dumikit tayo, no? Sa third quarter na 52-56, no? And fourth quarter, na, no? Talaga naman, dyan na tayo talaga inulat sa talaga namang minalas ng husto, no? Ano nangyari doon? Doon, no? Talaga namang nagmamana si Bruno Fernando, no? Talaga namang grabbing the offensive rebound, the defensive rebound, hindi tayo makakuha ng second chance points, no? And also, napakaganda ng mismong ball rotation ng Angola doon na nangyayari, nalilibre yung mga shooters, no? Kaya tayo, nangyari doon, hindi tayo makapag-help. Medyo yung help defense natin,
late na. Kaya ayun, diretsong 3 points ang mismong nangyari doon sa mismong Angola. Kaya umalagwa ang Angola ng malaki, no? And yun nga, gumawa naman ng run ng Gilas na pababa ito ng 5 points, pero tawag dito, hindi, no, na nakayanan na, no, talagang nangyari ayun, pagod na ang mga players natin. Pero ba naman, habulin mo, di ako nagkakamali, Kingsley ba yun? Something like that, no? Nakita din naman natin yung puso ng mismong mga players natin. At again, no, ang nakita ko doon, no, sa mismong nangyaring sequence na yun na 15 na lamang, there's no source of urgency na kinakailangan gumawa tayo ng adjustment, gumawa tayo ng paraan para maputol natin yung mismong kalamangan na to. Nakikita ko doon, no set place, talagang doon, ano, talagang ang Gilas napakagulo sa mismong sequence na yon na natambakan tayo ng 15. Ang gulo nila, to tell you, hindi mo malaman kung ano yung depensang gagawin, no? Hindi mo rin malaman yung opensa. Ito pa yung mga medyo nawala din doon, ano, nakita natin and very evident na wala. Okay, kulang tayo ng shooters. Kaya nga parati ko sinasabi sa posting ko sa Facebook, no? At sa mismong vlogging ko, kung sana kinuha yung serbisyo, no? At least 2 lang, no, sa mga 3 ito na sasabihin ko. Jordan Heading, Marshall Lassiter, and si Mr. Wright, no, si Matthew Wright, no? Sigurado sasang-ayon kayo sa akin posible pa, no, na meron tayo, no, na laban, no? Kasi yun, no, sa mismong critical part na yun, kasi that's the critical part fourth quarter na lamang na tayo ng 14, 15 I think, no? Yun yung mismong critical part na libre naman yung mga mismong kick out no, ng mga ni JC sa mga teammates Ang nangyari hindi, no, hindi pumapasok. Kaya doon ko nasabi na we don't have a legitimate microwave shooters, just the like of those 3 people na sinabi ko. Ang 3 yun. Ulitin ko Jordan Heading, si Marshall Lassiter, or si Matthew, no, Wright. So at least kinuha lang sa 3 yun, kahit 2, no? So again, what do you call this one? Respect din sa mismong ginawang lineup ng SBP, pero sa akin, siguradong sasang-ayon kayo sa mismong nanonood sa akin, at least kumuha sila sa 2 yun. Okay, kaya nag-end up ang story ng Gilas versus Angola 80-70. That means farewell na sa mismong 2024 Paris, France Olympics. Kasi ito lang, kakabalita lang, no, nanalo ang Japan. Nales Rui Hachimura yan, okay, ng Lakers. At nandyan pa ang mismong si Lauri Markkanen ng Finland. Tinalo ang Finland lang naman, guys, okay? Kaya dyan natin masasabi, very evident na pag-iiwanan na tayo. Dating tinatalo natin ng Japan, pero ngayon wala, naiiwan na tayo sa Japan, no? To cut the story short, ito masasabi ko sa mismong laruan nila ngayon, no? Bad offense, okay? Bad execution sa offense, bad rotation na din. Kasi again, hindi ko naman what do you call this one? Hindi ko naman masyadong tagahanga o di ako hinahangaan si Renz Abando, pero sa mismong ganon, no, na talaga naman, no, na nakikita ko yung bata na talaga namang siya yung sumasabay. Idol ko na si Renz Abando, no, na kinakailangan nandun dapat si Renz Abando, no? And yun nga, no, disorganized ang Gilas, bad defensive rotation. Yun yung sinabi ko, offense rotation din, defensive rotation din. Hindi nila alam kung sino kailangan nilang ipasok doon para sana mapigilan yung mismong alagwa ng mismong
Angola doon na 15 yata ulit, hindi ko nagkakamali, no? And yun nga, kapag na naman halimbawang yun nga, yung nabuball rotation yung mga Angola, dapat may health defense doon, no? Yung pag-close out, nakita ko sabog, late na yung mismong tulong. Kaya, ayun, leads to back-to-back 3 points at natambahan tayo. To cut the story short, this is a not winning performance by Gilas. Again, no? Tayong lahat talaga namang lungkot, no, sa mismong nangyaring ito, no? Let's hope sana mayroong magkaroon ng milagro sa MOA na makakalaban nila ang Italy, no? Hindi ko naman sinasabi minamalit ang Gilas natin, pero to tell Italy napakalakas yun nga, no? Ito pala, nanalo ang Dominican Republic doon sa Italy. So, kung gano'n yung mismong gagawing laruan ng Gilas versus Dominican Republic na kalaban nila, sasabayan nila ang Italy. Pero kung ito, no, na itong kakatapos ng laro versus Angola, well, sad to say, wala tayong mapapanalunan ni isa. No? Again guys, no hate, respect lang din sa mismong coach ng Gilas, coaches ng Gilas, no? What do you call this one, nangihinayang lang, parati na lang tayong kinakapos, no? Again, support Gilas Pilipinas, and again, this is your Pilio Maestro giving you analyst recap sa mga mismong nangyari kanina sa mismong Angola game. Pilio Maestro, peace.